Pakinggan natin yung sagutan ni Senador Marcolita at Tito Soto. Hello, Lablin si Bukawa, Jose Daria. Tingnan nyo po kung sinong pumiyok dito. Pakinggan natin kung sino yung may walang laman. Grabe ha, isa laban sa lahat. Ang tindi. Oh. So, listening to the privileged speech of the distinguished gentleman from Tarlac, the basis of your motion to dismiss is the Supreme Court's decision, which is now pending appeal by virtue of the MR or the motion for reconsideration filed last Monday by the House of Representatives. Is it not, Your Honor? The question whether is it Yes, your subject basis to for your motion to dismiss is based on the Supreme Court decision that the so-called impeachment is unconstitutional, based on their decision. Yes, Mr. President, Your Honor. That's very, very clear and categorical. Correct. Ubob din ni Soto, no? Ang linaw-linaw ng talumpati ni Kung Marcolita na i-dismiss na kasi sinabi na ng Supreme Court na unconstitutional yung naturang articles of impeachment. Tinanong talaga niya, ganun ba talaga yan dyan sa Senado? Mukhang bubububuhan ka, no? Marang wala kang alam ba, no? Tapos magtatanong-tanong. Alam mo, ubus oras lang eh. Bakit ayaw na lang niya direktahin? Yung sinabi mo, hindi yan maganda. Hindi yung putang paulitin mo, patanong mo ba, school bukol talaga, no? Ubus yung oras mo dyan. Sinagot din ni Atty. Marcolita, pabalik-balik ba? Wala namang iba. Maraming salamat sa Ravina and family. Yun lang naman, Ano ba? Meron pa bang iba? The Supreme Court decision, Mr. President, although immediately executory, is not yet final. Thus, appealable. Ngayon, naka-appeal na. Marami nagtatanong, kung naka-appeal na, ba't tayo nagmamadali? Dismiss ito sa atin. So may I ask the gentleman, what will happen if we prematurely dismiss the case and the Supreme Court subsequently grants the MR and reverses its own decision? Umasa ka pa. The question, Mr. President, is speculative. Yes. May I have a speculative answer, Mr. President? We cannot speculate. We can only guess, second guess, because on the basis of our experience as a practicing lawyer, Mr. President, ito pong ganitong klaseng desisyon, talaga pong wala na pong kaduda-duda na kahit po mag-file pa tayo ng motion for reconsideration. We are hoping against hope. It is as if we are wishing for the moon. Palagay nyo po, palagay nyo lang po merong isa na nag-reverse. Talo pa rin. Hindi rin po ma-overturn eh. Correct. Kasi po ang kailangan po ninyo ay 8 ang mag-reverse. Ayun. Sa inaakala po ba ninyo, meron kayong makukuhang 8 na pumirma doon sa unanimous decision na babaligta rin po nila yung kanyang sarili. Kaya, napakahirap pong mag-speculate, Mr. President. Ayan. Tibag ang iskol bukol. Ang lakas ng amats din ni Soto, no, makipagdebate dito sa abogado. Si Soto, abogado yan? Dekada na yan na dyan sa Senado, walang naman nagawa, walang naipakita sa bayan, makipagtalo ka sa abogado. No? Hindi speculation yung sagot ni Senador Marcolita. Na talagang wala nang pag-asa yan. Yung motion for reconsideration sa ganyang klaseng decision, unanimous, 13-0, itlog nga eh. Itlog. So yung itlog mo, gusto mong gawing 8. Mukhang mahirap naman ho yata yun, no? Mukhang mahirap naman ho yata na putay, 0 ka eh, no? 0 ka. Final na po ito, last minute na po, tapos makautso ka pa. Iyan, eksperyensyadong abogado. Nagiging, may mga kaso rin hinahawakan, naka-experience siya ng ganyan. Pag ganyang klaseng mga decision, matik po talaga yan. Yung motion for reconsideration mo, wala nang mangyayari. Unanimous, inutos pa nga eh. Immediate executory
Umasa ka pa sa papaya at Cherry Saki, di ba? Papaya ba? Umasa ka pa, Tito Soto, wag na. Oy, iyak lang kayo dyan. Oh. I will accept the answer of the gentleman, but I have done my research, Mr. President. Uy, nag-research! And to remind everyone, Tingnan mo, nag-research pa ang Iskol Bocol. Pero yung research niya, sunog pa rin dyan kay Atty. Marcolita. Nag-research daw siya na meron daw mga ganong nangyayari na nabaliktad pa yung decision. Tingnan mo, sinunog din siya ni Senator Marcolita dyan eh. Tingnan mo. Oh. the reversal of the Supreme Court's own decision is not impossible, even in landmark cases. In the case of Labogal, Bilaan Tribal Association Incorporated Nagdan versus Fernandez. Victor Ramos, Oh. GR number 127882, December 1st, 2004, questioning the constitutionality of Republic Act 7942 or the mining law, Nag-google pambuang. the Philippine mining law. The Supreme Court granted the MR, reversing and setting aside its earlier ruling. And also, Mr. President, just a few days ago, just a few days ago, the Supreme Court reversed its own ruling Medyo- on the definition of a stockholder. Tingnan mo pakinggan niyo po kung paano sinunog ni Marcolita to si Soto. Yung kanyang Dan Fernandez. Oh. This is the case of Lily Lopez versus Lolito Lopez with GR numbers 25497-957-58. So, may kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Kaya dapat siguro, pag-isipan muna natin kung tama ba na bago. Animal, no? Ang tumatakbo ng matulin, pag matinik ay malalim. Sinagot siya ni Kung Marcolita. Maganda sagot ni Juke Kung Marcolita dyan, eh. Talagang sanay ito sa mga ganyang mga birada, no? Ako sa'yo, babanatan kita, Tito Soto. Matalino man ang matching, mapaglalamangan din. Okay, tuloy, Magdesisyon ang Supreme Court, basta ibasura na natin ang kaso na ito. Unang-una po, Mr. President, gusto kong malaman, yung po bang mga kasong sinabi nyo, unanimous decisions po ba lahat? I am not sure about that. Bong! Diyan tayo, eh. Pa-research ka pa, no? Nag-google ka pa, nag-google ka pa, ha? Nagdan Fernandez ka pa, hindi mo kinumplito. Ay, tinanong ka ni Marcolita, kung yung mga ganyang binabanggit mong na-reverse na mga kaso, unanimous ba yan? Hindi alam. Ba't ka pa nagdan Fernandez? Hindi sana, sinagad mo na. Kasi nga hindi totoo yung mga pinagsasabi ni Soto. Malayo, wala pang ganyang sitwasyon na nangyayari sa isang kaso na unanimous ang decision. 13-0. Wala pang ganun. Kaya nga ang utos, ipapatupad agad, immediate executory kasi parang ano na yan pinal na rin yan makonsidera mong pinal. Kasi wala ngang kumampi doon sa kabilang kampo, 0 nga Tinatanong ka kung unanimous, hindi mo rin alam. Didurog ka ngayon, pahiya ka. But one thing I can say is that if there is a mistake, a unanimous decision could become a unanimous mistake. Wala pa po. Ha? Unanimous decision? Could be unanimous mistake? Ang tanga naman ng mga hurado natin kung ganon. Ang tanga pala ng mga hukom sa Pilipinas. Grabe, imagine mo yan, guys, no? Imagine mo yan, yung 13, ina-assume niya na nagkamali kayong 13 kayo. Puro kayo mga bugok. Pareho kayo kay Gadon, 80-80. Yun yung pagkatingin niya sa mga Supreme Court justices na nagkamali kayo. Sinong nagsabi nagkamali?
school bukol. Hindi nag-aral sa paabugas siya. Maraming salamat, Ma'am Emelita Bryan. Ang lakas ng amats, no? So ngayon, mas paniwalaan pa pala natin yung Pinoyhinyo. Tao? De. Hayop? De. De Marias, maraming salamat sa inyo. Pagkain, hindi. Lugar, hindi. Buwang ka. O yun, tama ka. Mas paniwalaan natin yung Pinoyhinyo kaysa mga Supreme Court Justices na talagang magkakamali kayo. Ang tindi, no? Walang atras-atras dito. Diretsong pagkakaluko-luko. Ma'am Emelita Bryan, maraming salamat sa pakulay. 13, sinasabi mong unanimous din ang kanilang mistake. Wala talagang isang tumama, sir, sa 13. So, ibig sabihin, lahat sila mali ang desisyon. Bumuputi na yung buhok, hindi pa alam ang mundo. Nangyaring gano'n, Mr. President. At saka po tayo, pag nananakbo, ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. Well, Mr. President, Bigat ka. Tingnan mo, ha? Pag magpatulin daw ang takbo, ay malalim ang tinik. Malalim daw yung tinik. Di ba sabi ni Soto? Ang sagot ni Kong Marcolita, huwag kang mag-alala kasi pag ako'y nananakbo, nakasapatos ako para hindi ako matinik. Banal na sutong, santong kabayo, natatawa kami. Ang galing ni Marcolita, naisingit pa niya yun, no? Huwag kang mag-alala kasi pag ako tumatakbo ng matulin, nakasapatos po ako, paniguradong hindi ako matitinik na sinasabi mo.